Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Dick Garcia po. At Avenue Garcia. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-anong dapat isipin at gawin sa gitna ng matinding kabiguan sa ating episode na Sawi pero nagwagi. Okay, benefit number 5. Number 5, failure can make us realize the people that really loves us. Importante po to, napaka-importante po to. Kumisan po, pag nabigo tayo, dito natin makikilala sino ba talaga ang importante sa buhay natin. Pero may kabaliktaran yan. Sino ba talaga ang nagbibigay ng importansya sa atin? Yes. At kumisan po, hindi natin po malalaman siya during good times. Malalaman, makikilala natin sila during bad times, during kabiguan. Hard times always reveal true love. Sabi nga ni Oprah Winfrey, lots of people want to ride with you in the limo. But what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks Di down. ba? So kahit ano sasakyan nyo, kasama siya. Oo, good friends are there when you need them. Fair weather friends are only there when they need you. But it's really nice to have the friends who are there when there's really no need at Yan all. pinakamaganda. Walang kailangan pareho, pero nandun siya. Benefit number 6. Failure can make us realize that we need others. Yan, napaka-importante po dito bagay na to. Kuminsan po, kung kailan lang tayo nabibigo, doon natin na-realize, kailangan natin nanay natin, tatay natin, kaibigan natin, kapatid natin. Kasi kuminsan po, dumarating po tayo sa medyo bayabang tayo ng konti, kaya ko to, kahit wala kayo. Pero kuminsan po, maganda po yung nabibigo tayo because nare-realize natin, hindi natin kayang mabuhay mag-isa. Kaya pala may kantang Lean on Me. Mm. When you're not strong, I'll be your friend. Di ba? So, meron kang sasandalan. Kailangan mo ng taong sasandalan. No one fails alone and no one succeeds alone. So, napaka-importante po, unawain nyo po yan, ha? Baka ngayon, hindi pa kayo bigo. Pero feeling nyo, kung kayo mag-isa, kaya nyo abutin ng buhay. Bago kayo mabigo, find somebody to help you so that pag kailangan nyo ng tulong, nandyan po sila. Because we all need somebody to lean on. To be successful, you don't have to know everything. Yan. As long as you know people who know the things you don't. Sabi niya Harvey Mackay yan. Napaka-importante po yan. Gusto mo maging successful, hindi mo kailangan lahat ng bagay, alamin lahat ng bagay. Pero, napaka-importante po, may mga tao kang alam yung mga bagay na di mo alam. So, napaka-importante po yung mga, kaya paligiran mo yung buhay mo ng mga taong may alam. At kumisan po nga, may mga taong paligiran mo yung sarili, mas magaling sa'yo. Kasi po, mas marami silang may tutulong sa'yo at you become a better person when you are with them. So, failure po will tell you, nabigo ka man, nasawi ka man, pwede ka magwagi kung papaligiran mo ang sarili mo ng mga taong tunay na tutulong sa'yo. Kasi you need somebody to lean on. Benefit number 7. Failure can make us realize that we need God. Yan, isa pong napaka-importante ko pong dapat yung maunawaan nito. Kumisan, kadalasan po, kaya tayo nabibigo, may kinakalabi tayo ni Lord. Oh. Anak, kailan mo ba ako kinausap? Kailan ka ba pupunta ng simbahan? Dati pumupunta ka ng simbahan, dati ma-attend ka ng Bible study, dati nagpe-pray ka. Ngayon, hindi na. Kumisan po, God allowed this failure for us to realize we need God. Yes, kasi failure is often blessing in disguise. Yan. Kaya po right now, na-fail ka ba? It might be a blessing in disguise. Meaning po, this failure will bring you back to God. This failure will rekindle your relationship with God. Totoo Kaya yan. nga po, right now, kung bigo ka, sinubukan mo namang manalangin at humingi ng tulong sa Diyos. At humingi, Lord, tulungan mo ako sa sitwasyon ito. Baka one day, pagpasalamat mo dahil nabigo ka. Di ba yung those who failed miserably are often the first to see God's formula for success. Totoo po, yung mga matinding pagkakamali, ito daw po yung dahilan na tayo po ay tinatanggap natin, hindi ko alam ang totoo buhay, yan. hindi ko na alam ang gagawin. At kadalasan, pag dumating na po kayo sa puntong hindi nyo na alam ang gagawin, doon nyo marirealize, may Diyos na alam yung gagawin. May Diyos na nagmamahal sa iyo para ituro sa iyo yung gagawin mo. Ba't hindi ako dapat lumapit sa Kanya? So ito po yung pagkakataon, lalapit ka sa Diyos. Bakit? Dahil sa iyong matinding kabiguan. Eh, yung first formula ng success nga is trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Ang pakaganda po ng paalala, kung gusto natin maging straight yung ating buhay, gumanda ang ating buhay, ito po, in all your ways, sa lahat daw po ng pagkakataon, sa lahat ng gagawin mo, lumapit ka sa Diyos. At
gaganda daw po ang buhay natin. Kung minsan po kasi dumarating tayo sa punto, pag nabigo, doon lang tayo lumalapit. Ito po Yes. sabi ng Diyos, hindi ka pa bigo, lumapit ka na. May problema ka lang konti, lumapit ka na. Meron di mo alam ang gagawin, lumapit ka na. Pag ginawa mo daw po yun, gagabayan ka niya sa iyong buhay at malamang gumanda ang buhay mo. Tandaan nyo to ha, our greatest fear should not be of failure, but of succeeding at things in life that don't really matter. Ganda na sinabi ni Francis Chan, di ba? May mga Oo. pagkakataong timpong ganyan. Di ba? Successful, pero yung ginagawa niya, walang silbi, walang kwenta. At hindi yun yung calling Oh, niya. may pera siya, mayaman siya, pero galit ang pamilya niya, malayo siya sa Diyos. Sa akin po, it's not success. Because Yes. mayroon ka lang ng gusto mo, pero mayroon ka bang kasiyahan, kaligayahan, kapanatagan ng loob. Dapat po, pwede po magsama-sama lahat dyan. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. At next week, mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng buhay niya. Okay, mag-closing prayer muna tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa araw nito sa pagpapaalala niyo sa amin na kami po ay nabigo o nasawi. Pwede po kami magwagi kung matututo po kami sa aming mga pagkakamali. Lalong-lalo na po kung matututo kaming lumapit sa inyo at humingi ng tulong at kausapin kayo sa aming problemang pinagdadaanan. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga kapamilya tumutok sa programang ito sa susunod nating pagsasama. At sama-sama nating pagandahin ang ating At buhay. ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang inyong kapamilya, Faith Garcia. Ako naman po si Abilene Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pasa mo global, gaganda ang mundo. Tulong ko, pasa mo, gaganda ang mundo.